pag-uusapan ay itong mga kongresista dyan sa House of Representatives. Gusto nilang mag-sorry itong si Magalong. Bakit naman mag-sorry si Magalong, di ba? Mamaya pag-usapan natin yan. Pangalawa natin pag-usapan ay itong ilang COA auditor kasabwat raw sa mga ghost projects ayon kay Senator Ping Lacson. Gaano ito katotoo? Pati COA pala. Para pagkatapos ng proyekto, kasabwat ang COA na hindi matutuklasan kung magkano yung mga nakulimba. Ganun ba? Grabe naman yun, di ba? Ano bang ibig sabihin? Dito natin malalaman. Ano ba ang ibig sabihin sa sinabi ni Ping Lacson na kasabwat ang COA? Okay? Ang dating nagtatrabaho sa COA in interview ng ASPN at yan, pakinggan natin kung ano ang masasabi niya tungkol dito. Okay? At higit sa lahat guys, ipapakita ko ang video na itong si Alvin and Tourism at si Vice President Inday Sara Duterte nagkita sila sa mall accidentally. Dito ko ipapakita sa inyo itong video na ito na kung ano ang ugali ni Vice President Inday Sara Duterte behind sa mga issue sa politics o behind sa pagtatrabaho sa gobyerno, no? So masayahin pala itong si VP Sara at masayang kausap, masayang kasama, tapos nagbibiro pa siya doon, no? Marami siyang biro, no, na may pinariringgan rin. At isa sa mga nakakawindang na parang sinabi ni VP Sara dito while nakaharap siya sa live sa cellphone ni Alvin, kasi inagaw niya yung cellphone ni Alvin at siya na yung nag-live sa cellphone ni Alvin at sinabi pa niya doon, gusto nyo pa bang mga alak stories? Nagtatrabaho while nag-iinom? Grabe. Marami palang nalalaman itong si VP Sara patungkol sa ugali ni, alam nyo na, ni Bangag, di ba? Walang plastikan. Nagla-live si VP Sara sa cellphone ni Alvin. Ang ugali ni VP Sara, walang plastikan talaga. Ipinakita talaga ni VP Sara kung anong tunay niyang ugali doon na very humble yet very fun. Okay? So yun po ang pag-uusapan natin ngayon. I-react natin ito lahat guys. Pero bago ang lahat, bago natin ito pag-uusapan, help me po muna na i-like at saka i-share itong video na ito para kakalat ito sa taong bayan. Okay? Mahalaga like and share. Okay, ready? Sabay-sabay mo tayong mag-like and share. 1, 2, 3, go! Ayan, naka-like and share na ba? And sa mga bago pa lang dito sa aking channel sa Donmar TV, mag-subscribe na po kayo kung first time nyo itong napanood, no? Para lagi kayong updated sa ating mga balita. At unahin muna natin itong kay Mayor Magalong na ang kakapal ng mga mukha nitong mga kongresista. Si Magalong pa ang mag-sorry para sa inyo. Sabi ni Magalong, kayo ang dapat mag-sorry sa taong bayan. Ayan, ito, panoorin po natin. Mayor Magalong, pasok. Hindi ako magsosorry. Ito ang mariing giniit ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong na hindi siya magbigay ng public apology sa mga kongresistang umano'y tinamaan ng kanyang mga pahayag kaugnay ng issue ng katiwalian. Bakit naman ako mag-public apology? Bakit naman ako mag-public? Sinabi ko na yan eh. Sinabi ko na yan eh. At the end of the day, I will not. Ayaw niyang magpa-public apology. Hindi ko nga maintindihan, no? Gusto pa nilang mag-sorry si Magalong na wala namang kasalanan si Magalong. In-expose ni Magalong. Ano kasalanan doon ni Magalong? Di ba? Kung totoong may ebidensya at may nalalaman itong si Magalong, bakit naman siya magsusorry? Ako, naniniwala ako na hindi pa niya inilabas ang mga ebidensya at ang mga pangalan ng mga kongresista. Kasi kung ilalabas niya yan ngayon, makapaghanda yung tao. So, masyashock na lang kayo. Kasi, before niya sinabi yan, siguraduhin mo lang Magalong na may pinanghahawakan ka dyan, di ba? Patuloy. I will not. Yeah. Tingnan nga natin kung saan pupunta yung kanilang investigasyon o yung kanilang committee hearing. Hintayin natin. Pero hindi ako mag-apologize. Ayon kay Magalong, malinaw kung sino ang tunay na sumisira sa imahe ng institusyon, hindi siya, kundi mismo mga mambabatas na sangkot umano sa anomalya. Unang-una, hindi ako mag-apologize sa kanila. Sila dapat ang mag-apologize sa taong bayan. Correct. Sa kanilang mga pinaggagawa. Isipin mo, alam naman nila na marami sa kanilang kasamahan involved sa katiwalian. Pero nananahimik sila. Alam ko marami rin sa kanila matitino. Yan. Pero masama. No? Pinabayaan lang natin. Pinabayaan. No? Nananahimik dahil nga ayaw nilang, kumbaga, nangyari sa kanila is tolerance. Matatanda na giniit ni Manila 6th District Representative Benny Abante na nararapat lamang magbigay ng public apology si Baguio City Mayor Benjamin Magalong. Isa pa itong si si Abante. Ikaw Abante, no?
Nanalo ka lang naman kasi na-disqualified yung kalaban mo. Kakapal mo namang mukha mo. Di ba? Anong point? Hindi ko talaga maintindihan bakit mag-apologize si Magalong. Ha? Kasi, mismo na ang presidente ninyo ang nagsabi na mahiya-hiya naman kayo. Di ba? So meaning, marami dyan sa kongreso, mga congressman, na may ginagawang kabalastugan dyan sa mga flood control projects. We cannot mention names kasi wala pang lumitaw na pangalan. Hindi naman nilalahat ni Magalong na kayong lahat ang gumagawa ng kabalastugan. Sabi pa nga ni Magalong, meron pang iba dyan na matitino pa naman. Oh, hindi ba nilalahat? Pero it seems yung iba dyan affected. Bakit kayo affected? Ha? Todo kayong tanggol sa mga kongresista, di ba? Wala pa naman minention na names eh. Tapos itong tawaging moro-moro ang nakaambang investigasyon ng Kamara sa flood control projects. Ayaw, tingnan nyo, harap-harapan na nga sa video, kitang-kita ng taong bayan gaano kapalpak ang ginawa nyo sa mga flood control projects. Huwag nyo sabihin fake news yan, may video nga eh. Oh, huwag nyo sabihin hugas kamay kayo. Huwag nyo sabihin na successful yung flood control projects ninyo. Huwag nyo sabihin kasi may video, may... Ano ba kayo? Kayo na nga ang may kasalanan, kayo pa ang galit. Di ko maintindihan talaga. Parang lumalaki na talaga ang ulo ng mga buhaya na mga iba dyan, ha? Lumalaki ng ulo ninyo, kayo pa yung galit eh. Yung mga kasamahan nyo pa, yung may kasalanan dyan, kayo pang galit. Kay Abante, isang insulto sa institusyon ang pahayag ni Magalong O at kung na-insulto kayo, you deserved it. You deserve to be insulted because tingnan nyo yung ginawa. Ha? Ng mga kasamahan nyo. Walang hiya kayong sinayang nyo ang pera ng taong bayan. Dapat lang kayong insultuhin. hindi dapat lahatin ang mga kongresista. Hindi naman nila lahat ni Magalong. Wala naman siyang sinabing kayong lahat. Ang sabi pa nga niya, marami pa dyan mga matitino. Lagi niyang binabanggit sa mga interviews. Giit naman ng alkalde matagal nang malinaw sa mga kapwa kongresista kung anong nangyayari, ngunit pinili umano ng iba na manahimik. Dagdag pa niya ang katahimikan. Yung iba dyan, may mga kongresistang iba dyan na alam nila kung sino itong mga gumagawa ng kabalastugan. Pero they choose na mananahimik kasi ayaw nila ng gulo. Meron marami dyan eh. Ay hindi neutralidad kundi pakikipagsabwatan. Silence is not neutrality. Correct. It is complicity, it is tolerance. Diba? Kaya, hindi ako naniniwala na wala silang alam. Correct. Kaya nga sila naging congressman dahil magagaling sila eh. Kaya imposible naman na wala silang kaalam-alam doon sa mga pinaggagawa ng mga kasamahan nila dyan. Alam na alam nila yan. Kaya, dapat kayo po ang humingi ng paumanhin sa taong bayan. Hindi po ako. Pasensya na ho kayo. Mali po yung you're barking on the wrong tree. Correct. Binatikos din ni Magalong ang aniyay kawalan ng accountability ng ilang contractor at mambabatas na patuloy na nakikinabang sa kaban ng bayan. Partikular niyang tinukoy ang problemadong rehabilitasyon ng Cannon Road na sa kabila ng bilyong pisong inilaan ay nananatiling depektibo. Dagdag pa ng alkalde, apektado rin ang turismo at kabuhayan ng mga mahihirap dahil sa paulit-ulit na kapalpakan ng mga proyekto. Sa huli, nanindigan si Magalong na hindi siya matitinag at hindi kailanman hihingi ng tawad. Correct. Aniya, kung may dapat humingi ng paumanhin, yun ay ang mga opisyal na sangkot sa korupsyon. Yan ang hamon ni Mayor Benjamin Magalong laban sa mga kongresistang aniya ay tunay na sumisira sa integridad ng pamahalaan. Grace. Kasi sabi nila, sinisiraan raw sila ni Magalong. Hindi eh. Bulatlat na sa mata ng mga taong bayan. Noon pa yan eh. Nung nagmamayabang itong si Bongbong Marcos sa 5,500 flood control projects na pagkatapos ng after 2 days, bumaha. Doon pa lamang alam na ng taong bayan na may kabalastugang ginagawa dito sa mga ilan ng mga kongresista. Hindi si Magalong. Kayo lang ang dyan. Yung mga kasamahan nyo lang dyan ang sumira sa dignidad ng Kamara ng House of Representatives. Kayo lang yan eh. Kung ako pa sa inyo, no, yung mga matitino dyan, you speak up. Kayo mga matitino. Kasi madadamay kayo eh. Lahat kayo, may reputasyon na kayong ganyan. Kung ako sa inyo, yung mga matitino dyan, you speak up. Huwag nyong kampihan ang mga kawatan sa gobyerno. Sabihin nyo, maawa naman kayo sa taong bayan. Di ba? Kung kayo po ay tunay na nagserbisyo sa taong bayan,
kampi kayo sa taong bayan. Ha? Isiwalat nyo kung sino yung mga magnanakaw dyan. Di ba?